I'm sure na enjoy ninyo yung ating easy fruit cake. Pero hindi kumpleto ang ating holiday baking kung walang tinapay. So for today's episode, gumawa tayo ng holiday breads. Yes, with an S. Kasi tatlong klase po yung gagawin natin but using just one base. Makakagawa po tayo ng queso de bola ensaymada, dinner rolls, and yung parang Italian fruit bread that they call panettone or panettone. Kung anong pronunciation ang makakapagpasaya sa atin, yun ang gamitin natin. So let's start baking. Okay, so ganong kadali ito? First, gagawa muna tayo ng tinatawag natin na sponge. Kapag ka ang tinapay may sponge, mas malambot po ang nagiging outcome kasi binababad muna natin yung first set of ingredients to develop the flavor and to ferment the yeast sa simula pa lang. Para pag ginawa nyo na yung dough mamaya, mas mabilis nyo na silang mahahalo. Kalat na po yung yeast and develop na din yung flavor. So to prepare the sponge, I have here bread flour, white sugar, instant dry yeast, fresh milk, and water. So I'm just going to mix this together with a wire whisk until maging smooth siya. Pag smooth na po ito, ayan, ganyan lang po kabilis, iiwan po natin yan, tatakpan ko ng cling wrap, and then we will leave this at room temperature for an hour. Makikita mo, mamaya, aalsa po yan. And then, kapag ka umalsa na yan, after an hour, tsaka natin ibubuhos the remaining ingredients. You have here whole eggs, egg yolks, salted butter. If you're using unsalted butter, just put a pinch of iodized salt. All-purpose flour. Yes, you hear that right. Iba yung harina dito, iba din yung harinang ilalagay natin dito. The bread flour will give your bread more structure. Okay? Kaya natin pinaghahalo. Kung wala ka namang bread flour, okay lang din na purong all-purpose ang gamitin mo. Kaso lang mapapansin mo, medyo mas malagkit yung dough. And I have here bread improver just as support. Kasi pagka mga beginners, nire-recommend kong maglagay ka ng konting bread improver para lang hindi ka na-frustrate pag bumagsak yung dough. Kasi ang dough bumabagsak minsan pag masyadong mainit, masyadong malamig, nagalaw mo ng konti. Using bread improver can help stabilize the dough. So hindi ka masyadong mas-stress. But again, this is optional kung ayaw mo maglagay. So tatakpan ko to ng cling wrap. And then, the next step, meron po akong binabad na kanina doon. Sisimulan na natin yon. Pero gagamitin din natin to mamaya. So meron ako ditong plastic wrap. And then let's just cover this. Ayan, lagay natin sa labas kasi naka-aircon po kami dito sa loob. And balikan natin yan maya-maya. So eto na. So meron tayo ditong binabad na kanina. Mga 1 hour na po ito. So mapapansin mo, bumula na siya, umalsa na. Ito yung pinaka-sponge natin. Now it's time for us to mix this together with the rest of the ingredients. So eto na yung sponge, ibubuhos ko lang sa mixer. You can mix this manually, pero pwede din sa mixer. Ilagay mo lang yung sponge sa mixer mo with your dough hook attachment. So, tumagal po ito ng 1 hour and 15 minutes. But normally, 1 hour
okay na po. Kung madedelay ka ng mga 15 to 30 minutes, no problem. Ayan. So, dalawa na yan para marami tayong magawa. We will make panettone and gagawa din tayo ng ensaymada and dinner rolls. Actually, may isa pa tayo nakababad, yung minix natin kanina. Pero ito, binabad na po namin kani-kanina lang para meron din tayong nakaabang. And then into this, ibubuhos ko yung remaining ingredients. Egg yolks and whole eggs. Flour. This is all-purpose flour. Yung kanina is bread flour. Okay? So, don't get confused. And then this is bread improver. Normally, hindi ako naglalagay ng bread improver, pero for this recipe, lagyan natin para siguradong kahit magalaw mo ng konti, yung tinapay, kahit medyo malakas ang aircon mo, madry ng konti yung ibabaw ng dough, maganda pa din yung pagkaalsa. And then, lots of butter. Dito naman, eggs, egg yolks, lots of butter. Wala naman pong diferensya kung mauna yung butter, yung flour. Basta po mailagay mo lahat yan dyan. Flour and your bread improver. You don't like bread improver, wag mong lagyan. And then, imimixer natin yan at low speed. Pag nakita mong nawala na yung harina, that's the time you start the timer. Ang mixing time po nito, low speed ng mixer natin, 8 to 10 minutes. Ganun lang po kabilis. Pagka nawala na yung harina, ha, tsaka mo sisimulan yung timer. Ngayon, itong sa kulay green, dito ko ilalagay yung glazed fruits and walnuts for the panettone or panettone, kung anong pronunciation man ang type natin gamitin. Glazed fruits and walnuts, ihahalo po natin 1 minute bago matapos yung mixing. Ayan, napapansin nyo po, nababawasan na yung harina. So, timer natin ng 9 minutes. Nilakasan ko din yung mixer. Nilagay ko sa speed number 2. Okay, so it's been 9 minutes. Ibubuhos ko na po itong glazed fruits dito for our panettone. Glazed fruits. And lagyan din natin ng grated zest of an orange. Isang piraso para mas mabango yung tinapay. And walnuts. So kasi nga, ito ay para bang fruit cake pero tinapay. And napakasarap po nito. Especially for Noche Buena, Medianoche, Christmas parties, or gusto mong ipangregalo or ipambenta, di ba? Maiba naman. Now, kapag ka malapit na, nag-ready na din ako ng 2 mixing bowls that we've greased with butter. And yung kamay ko po, maglo-lotion na din ako ng butter. Okay, turn off the mixer. And ganito lang po kadali yan. Basta ang nakapag-lotion ka ng butter or mantika, kayang-kaya mong i-handle yung dough. And then, with the help of your round scraper, kunin mo lang okay, and then ganito lang kasimple. Bilugin mo. Very nice. Look how beautiful is that. Basta you have to be gentle kapag ka nagha-handle ka ng dough. Then just put it there. And then the other one, ang bango. Alam mo yon, amoy holiday season. Kung ayaw mo ng glazed fruits, use raisins or dried cranberries. Look how beautiful is that. And then, meron lang ako ditong plastic na ganito. What I'm going to do here is, papahiran ko lang ng konting butter. Ayan, ganyan lang. And then, ipatong mo lang dyan sa ibabaw. And then, we're going to rest this for another 1 hour.
1 oras pa po. Pwede mo din gamitin mamayang trash bag para po hindi sayang. Okay? So, iiwan mo lang yan dyan in a warm place. Kung air-conditioned ang kitchen mo, mga 1.5 oras. Again, the warmer the room, the warmer the kitchen, the faster po naaalsa yung tinapay. The colder it is, mas matagal. But, remember, yung definition po ng warm, kailangan yung kaya mo din pong magtagal doon. Ibig sabihin, warm room pero ikaw, you don't feel uncomfortable. Because if you start to feel uncomfortable, ganun din po ang nararamdaman nung dough. Okay? Hindi ko na po kayo bibigyan ng mga exact temperatures kasi reality is wala naman po tayong mga, alam mo yun, ano ba yung sukatan ng init sa loob ng kusina. So yun lang, if you feel uncomfortable, ganun din po yung tinapay mo. Kung giniginaw ka, giniginaw din yung tinapay. So ilagay mo lang siya in a place na sakto lang. Okay? So balikan natin yan after an hour. Eto na po, dumoble na yung laki. Ang ating mga dough, ang gaganda, di ba? Oh, look. So, mga 1 oras po natin itong pinaalsa. So, this one, we will use this for the panettone. Ngayon, normally po yun, we bake it in a parang baking paper or pwede mo din siyang i-bake sa brioche mold. But what we're going to do today, ilalagay ko siya dito sa cupcake pan. Para lang, alam mo yon, mini. Kasi ang kagandahan naman, pag maliliit lang yung tinapay, pwedeng i-ref mo or i-freezer mo and then you just reheat it pagka gusto mong kumain. Eh pag malaki, hiniwa mo, the tendency is magdadry na yung loaf. Diba? Yan, so meron ako niyan dito. Tapos this one is for my ensaimadas. Meron din po tayo ditong ensaimada molds that we've greased with butter. Okay? So the first step, kailangan mo tong i-punch down. Tanggalan mo lang ng hangin. Ang bango. Tapos, i-divide na po natin. For this one, kailangan po natin 50 grams. So ganun din, kapag ka magtitimbang-timbang ka, mag-lotion ka ng butter sa kamay. And FYI, pinatay ko po yung aircon. 58. Okay. And then, ito namang part na to, pwede mo din lagyan ng konting butter. Ayan. Tapos, itong pang-ensaymada naman natin, titimbangin natin yan ng kahit mga 65 grams to 70. So, kung medyo hindi ka pa sanay mag-timbang-timbang, o kaya may kakwentuhan ka habang nagtitimbang-timbang ka, yung plastic po na pinantakip mo, iantabay mo lang para matakpan mo ito ng plastic para hindi po sila mag-dry. Okay, now I'll show you the ensaimadas. So, ito yung ating 65 gram na dough. Ano lang to? I-roll mo lang ng pahaba. Okay, see? And then, i-rest mo lang dyan.
And then to shape it like ensaimadas, ganyan lang. Ikot mo lang na ganon. Okay, one more time. See, hawak ko yung dulo. Medyo nakailalim ito. And then ikot mo lang. Huwag mong sisikipan ha. Kaya ito, normally, di ba nilalagay sa ilalim, may mapapanood kang ganon. Me, I don't do that. Gusto ko pantay. So that pag alsa niya, walang obstruction. Okay, one more time. Hawak mo yung dulo, medyo nakababa. Ba't ko binababa tong dulo? Kasi pag nakapantay siya, there's a tendency na as it rises, aangat din yung dulo na yon. So what you do, ibaba mong konting ganyan, tapos ikot mo lang to. We call it coiling. You coil it and then that's it. So ayan, natapos ko na yung ensaymada. Very important, i-press mo lang lightly. Ganun lang. Yan, very light lang. Para lang yung pag-alsa niya is pantay-pantay din. Okay? And then, iiwan natin yan ng mga 1 to 2 hours or until umalsa siya, magdoble yung size. Okay, tatakpan din po namin ng plastic. And yung ginawa dito ni Ange, itutuloy ko, this is for the dinner rolls. We divided this 30 grams. So, pagka-divide, iro-roll mo lang din ang bilog. So, bali 3 set yung ginawa natin. 3 recipes. Isang pang panettone, isang pang dinner rolls, isang pang queso de bola, ensaymada. So, I'm almost finished here and nag-prepare na ng pan. This is a giant na round pan, 12-inch. Para lang po mas mukhang festive. Ipipila ko po ito ng maayos dyan. Beautiful. Diba? So what we'll do now, papaalsahin na natin. Ayan, tinakpan ko na po yan ng mga kaplastikan galore. And then, I'm going to preheat my oven. Pag pinreheat ko tong oven na to, yung kitchen ko will become warm. As the kitchen gets warm, mas bibilis po ang pag-alsa niyan. So, antabayan na natin. In a warm kitchen, yung medyo mainit-init na kitchen but still comfortable, ang pag-alsa po niyan, 30 to 45 minutes. In an air-conditioned kitchen, tatagal yan ng hanggang 2 oras. So, maganda yung warm lang. So, I'm going to turn on my oven, tapos magliligpit-ligpit na kami dito para mamaya magsasalang na lang tayo. Okay? Pero bago yan, kailangan kong gawin yung buttercream for my ensaymada. Let's make the buttercream for the ensaymadas. I have here butter. This is salted butter, white sugar, and good vanilla. Just beat it. Medium to medium-low speed. Tapos gagawin ko na din yung egg wash. The egg wash we're going to use for the panettone para shiny yung ibabaw niya and also for the dinner rolls. For the egg wash, I have here an egg. 1 whole egg and lalagyan ko lang ng heavy cream. Pagsamahin mo lang. And then you just beat it.
Now, we just wait. Waiting time lang tayong umalsa to, tapos magbe-bake na po tayo. Ayan, as you can see, unang umalsa, syempre, yung pinakauna din po nating shinape. Diba? First in, first out po talaga yan. So, pwede na natin isalang itong ating panettone. So, i-egg wash ko lang po. So, brushan mo lang yan. So, yung oven ko, nilagay ko po at 300 degrees Fahrenheit kasi binuksan ko yung fan. Kung walang convection, 350. So, hihiwain ko na tong aking queso de bola. For the queso de bola ensaymada. So, dito po kasi sa amin, all year, marami kaming queso de bola kasi ang aming best seller is the queso de bola cake. And even our, wow, beautiful. Tignan mo, oh. Even our ensaymada and bibingka, nilalagyan ng queso de bola. So, 1/4 lang ang kailangan ko. Tapos, ibabalik ko na yung iba sa pastry kitchen namin. So, this 1/4, you just need to grate this. I-grate ko na po. Ang ganda. Oh my goodness. Okay, so after 15, mga around 15 minutes, oh my God, ang ganda. Ang ganda. And then, bago ko isalang yung ensaymada, isasara ko lang yung oven for around 3 minutes. Kasi when you open the oven door, lumalabas po yung init, bumabagsak yung kanyang temperature. So you want it to recover bago ka magsalang ng next product. Kasi minsan, magtataka tayo. Bakit ganun? Sinunod ko naman yung baking time, nahilawan ako, maputla, di ba? Yung mga ganyan po, nakakalimutan natin i-consider. So eto na yung ensaymada, you will see how nice. Nag-alsahan na sila. And then ito, i-recycle na lang natin ang mga kaplastikan. Ngayon ito, pwede mo nang tanggalin from the pan. Pero ako, iniiwan ko lang yan dyan saglit to let the moisture circulate para hindi matuyot yung tinapay. Basta it's important to put it on a wire rack. Okay? Para yung nakakasingaw sila. Okay, I think I'm ready to bake my ensaymadas. So, gagawin natin dito, 1 per rack. So, tong ensaymadas natin, mga 14 minutes. After 7 minutes, iro-rotate ko. And yung dinner rolls, in-egg wash na din ho natin. Okay? Ang products, pag in-egg wash mo siya and mas iniwan mo ng mas matagal dyan, let's say 5 to 10 minutes before baking it, mas maganda po ang nagiging outcome. Dito kasi hindi ako masyadong nag-worry because we're going to dust this with powdered sugar anyway para mas may holiday effect. So after the ensaymadas, isasalang naman natin to. Nakakatuwa yung episode ngayon, no? Ang dami natin nagawa para na tayo may bakery. Okay. So, hanguin na natin ang ating ensaymada.
Pag ensaymada, ganyan naman ang gusto ko, yung bang hindi tustang-tusta. Okay? And pagkahango, sinalang ko na din yung dinner rolls. Kasi po, hindi na ako makapaghintay ng 5 to 10 minutes dahil gagabihin na po kami. Ayan. So for this, pwede mo siyang iwan na ganyan. Yung iba naman, ina-upside down nila for the moisture. Pwede ding nandyan lang. Okay? Let's let it cool down here. Tapos papahiran natin yan ng butter, buttercream, and then ng queso de bola. There are different ways to dress your panettone. The most basic, to just dust it with powdered sugar. But what I'm doing, lalagyan ko ng glazed fruits yung iba para colorful, no? And para dumikit yung glazed fruits, binapahiran ko siya ng corn syrup. You can use honey, you can use jams, but of course, ang pinaka-neutral na pwede mong ipahid is the corn syrup. This is just light corn syrup. So I have here glazed fruits. Ayan lang, iaano mo lang siya dyan sa ibabaw. And you can also put nuts. So ito is mixed glazed fruits, itong una kong nilagay. Isang layer mixed glazed fruits. Isang layer naman ang ilalagay ko ay orange peel. Isang layer powdered sugar lang. Para festive. So kung meron kang dessert buffet, ayan, ganyan ang gawin mo. Pang 5-star hotel. The competitive view. Nag-imbita ng mga bisita at ayaw magpatalbog. Ito naman, you just dust it with powdered sugar. Hindi mo lalagyan ng kahit na ano yan kasi if you put corn syrup, malulusaw po yung powdered sugar. At the same time, ito pwede mo din lagyan pero talbugan galore. And then this one, para dumikit ang walnuts, pahiram mo ng corn syrup o ilagay mo dyan. And then, yung isa naman ang ilalagay ko lang is lemon peel or orange peel. Okay, so how beautiful is that? Now, the ensaimadas, papahiran ko naman ng buttercream. Ayan, natanggal na siya sa mga molds. Malamig-lamig na. Let's put the buttercream. Okay, for the ensaimadas, nilalagyan ko nito kasi syempre medyo plain ang ensaimadas natin para mas bongga. Now, you just put buttercream and queso de bola. Maalat po ang queso de bola ha, so ganyan lang po. Ayan po, nakita nyo no? Yung medyo moderate lang, hindi mo kailangang tadtarin ng queso de bola yan. Tapos ipipila mo na siya dyan. Okay?
Look at all these beautiful breads, 'di ba? Hindi siya nakaka-stress gawin, ha? Actually, kailangan mo lang talaga ng oras at konting pasensya sa paghihintay. So now, it's time to try. Eto na, yung panettone. Bubuksan ko, ha? I'll show you the inside. Look how soft. 'Di ba? Pwede mo naman dagdagan yung mga glazed fruits kung gusto mong mas marami. Ang lambot. Very buttery. Natutunaw sa bibig yung tinapay mismo. And yung glazed fruits may makunat, yung nuts may malutong. Perfect. Now the ensaymada, I'll try it. Yung dinner rolls, hindi ko na po sisirain, ha? Tingnan mo kung ganong kalambot yung ensaymada, oh. Kahit natusta ko ng konti, oh. See, look at the inside. Diba? Oh, yung lemon. Di ba nakita yung parang nabuhay? Kasi yung i-expect mo for ensaymada, it's buttery. The queso de bola, there's saltiness. Tapos yung citrus cake is nandun. Alam mo yung mga flavors na, beautiful flavors na nagsama-sama. Ito yun. Oh my God. Gumawa ka na. I'm sure gagawa ka. And I'm sure itatag mo ko dahil ipapakita mo na mas maganda yung gawa mo. Sige po, gawin nyo po yan. And happy holidays in advance. I'm sure using this recipe ng tinapay, may made-develop ka pang iba mo pang pwedeng gawin. Such as asado rolls, pwede mo din yan gamitin for Spanish bread, or simply if you want special pandesal, to go with your Christmas ham, pwede mo din gamitin pampandesal to. So gawa na, and I'm going to see you all soon. Happy holidays!